ang mga nakaupo sa ating gobyerno, kundi mga chismoso din. Gago! Alam nyo kung bakit chismoso? Naniniwala sa fake news. Gago! Research din kasi pag may time. Pag nakita nyo agad sa na picture na nakaganon, nasa Hawaii, maniniwala naman agad kayo. Just to give a reaction on that matter, ano. Eto na, si Honro. Oy, eto guys Unang-una, Eto po, sa mga hindi ho nakakilala sa kanya, eto po siya. Hindi ko lang po alam kung may picture po ako dito or video, pero familiar po siya sa akin. Familiar po siya at nasama ho siya sa listahan ng mga the richest congressman in the Philippines. Yeah, hanapin ko lang saglit pero nandito ho siya. Nandito ho siya sa aking nasama ho ito sa radar ko eh. Oo, medyo hanapin ko lang ho na saglit pero baka gusto ko lang din naman na maipakita ho sa inyo kung sino po itong mukhang nabura ko na. Mukhang nakaligtas ka ngayon na. Pero nandito kasi ho yan, no? Nandito yung tawag na yan, nandito ho yung kanyang hindi ko alam kung baka video or ano, mukhang wala na, mukhang nabura na. Mukhang nabura na ata dito. Naku, nakaligtas si Sir. Sayang naman, nakaligtas siya. Sana. Hindi ko pala muna talaga yun. Mukhang nakaligtas guys. Pero, ikukwento ko na lang. Ito po yung congressman na to, na si Honorable Raul. Wait lang. Tingnan ko yung pangalan niya. Honorable matter, ano. So, Honorable Raul Angelo Hildibongalon. Gago! Ako Bicol Party List. Okay. Sa Hanay pala ito ni Saldico. Gago! Tapos, puro kasalita dito. Ito po yung nadulas. Pakinggan nyo po yung sasabihin nito. Ito po yung nadulas. Tapos ito din po yung nasupalpal. Hindi niya alam na si BP Sara ay nasa lugar niya para tumulong. Hindi niya alam. Yan, party list ako Bicol. Kasi nga, ito yung mahirap eh. Ito yung sinasabi ko na dapat nagsaliksik muna kayo, inimbestigahan nyo kung ano yung totoo or hindi bago sana kayo magsalita. Kaso, nauna yung kabig ng bibig kaysa sa utak. Kaya yun, nasupalpal agad. So, papanood ko sa inyo mamaya. So, play. Ang una, naghintay po yung miyembro ng House of Representatives for the Vice President to appear before the plenary and help the sponsor to answer the questions. So, there are photos and even videos circulating. Ibig sabihin, dapat na rin pala naming paniwalaan yung videos at photos ni Marcos. Gago! Dapat na pala namin paniwalaan yung photos, yung videos ni Marcos. That on the Monday morning, nandun po siya sa isang beach in Camarines Norte. Sa amin po yun, sa Bicol region. Yeah. So maganda kasi na-promote pa po yung Calaguas Beach. In other words, ibig sabihin po nito, wala ho talagang intensyon na dumalo dito po sa pagdinig sa plenaryo upang i-sponsor at i-defend ang budget po ng OVP. Sapagkat kung meron po siyang intensyon, Tangina, nakakabobo lang, no? Depende siya ng si BP Sara, tas kayo naman yung hadlang ng hadlang. Gago! Nakakabobo, no? dapat Sunday man lang nandito na po siya sa Manila. O kaya naman, nakipag-communicate. Anong karapatan mo para questionin? Para sabihin yan sa Vice President? Oy, paalala lang ha. Ulangot lang boto nyo kaysa sa kay Vice President Inday Sara. 32 million ang bumoto dyan. Kung sino man ang may karapatan na magsalita ng ganyan kay BP Sara, walang iba kundi yung mga bumoto sa kanya. Hindi ikaw. Who you? Hindi totoo yun ha.
Wala kang karapatan parang utusan mo, para pagsabihan mo ng ganyan. Wala kang karapatan dun. Sino ka? Po siya sa office ni Congressman Adjong para magkaroon po ng briefing at i-prepare man lang at mapaghandaan po ng budget sponsor ang mga katanungan ni tatanong po sa OBP. So, pangalawa, Ilang hearing nyo na yan eh. consistent naman po yung Vice President natin. In fairness to her, consistent in the sense na hindi po siya dumalo nung Committee on Appropriations Budget hearing, pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. So kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as Wow, you step down ha. Gago! Probably as in step down. O kayo, sa 32 million na bumoto kay BP Sara, papayag kayo? Ha, na si BP Sara ay bumaba na sa kanyang pwesto? Mag-step down? Step up? Gago! Movie yun movie. Ito yung pangsunog dito sa congressman na to. Bataan pala to ni tawag dito, bataan po pala ito ni Saldico. Ito yung sabi nila. Una, hindi na po siya interesado sa kanya pong duties and functions as the Vice President. We can ask the Vice President to step down. Dismayado ang mga kongresista sa hindi ulit pagsipot ni Vice President Sara Duterte. kasi nagkakamali yung sinasabi ko sa mga sinasabi nila, kaya pinanood ko to. Pero isusunod ko dito yung video na kung saan supalpal yung baby crocodile na yan. O ng sino mang authorized representative nito sa plenary deliberations ng Wala panukalang palang- pondo ng OVP Okay namin. para sa 2025. Halos alas 3 na ng madaling araw ng Martes, September Galit na galit siguro. Sabi nung puta na, may expose na naman tayo. Mga ganun-ganun na naman sila. Mga ganun, yes, may expose na naman tayo guys. May expose na naman tayo. Makakarap natin si Bibi Sara. Puro na naman katangahan yung ibibigay natin ng mga salita doon. May expose na naman tayo, yes. Kaso walang dumating. Kaya G na G eh. Okay. September 24, natapos ang deliberasyon sa plenaryo para sa budget proposal ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Hindi na isa lang ang OVP na nakaschedule sana ng 10 a.m. ng September 23 dahil wala ang Vice Presidente para magpaliwanag sa hinihinging pondo, dahilan upang muling ma-schedule ang OVP budget sa araw ng kinabukasan, September 24. Ngunit hindi pa rin nagpakita ang pangalawang Pangulo o sino man sa kanyang tanggapan, ni hindi rin ito nagpadala ng sulat sa dahilan kung bakit no-show ito sa plenary budget debates. Kaya hamon ng ilang mambabatas, Pagkakaalam ko, meron talaga eh. magbitiw na lang sa pwesto si VP Duterte. Mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So, Eto Jill Bungalon. Eto yung ginawa ni BP Sara. Eto, kung saan lugar mo mismo. Gago! Kung saan ka nanunungkulan. Diyan sa Bicol. Eto, panoori. Mariing binabulaanan ng Office of the Vice President ang balitang nasa beach umano ang pangalawang Pangulo habang nagsasagawa ng budget deliberation ang Kamara kahapon. Sa pahayag na inilabas ng OPP, nasa Vinsons at Daet sa Camarines Norte. Vinsons, Daet. Na kung saan dyan din ako nag-charity vlog. Dyan ko po nakilala si Tatay Rafael na kaunahang viral video ko na di umano ay tatay ni Danilo Barrios nung nagcha-charity pa ako. Dyan din ako tumira ng matagal sa Binson. Sa Daet naman, nanirahan din ako dyan na hindi ko na lang kakwento sa inyo kung bakit. O ngayon, yung nagsasalita na bumaba na sa pwesto si BP Sara, utoy. Sa lugar nyo pala tumulong yung tao. Gago! Oo, sa ano nyo pala, sa lugar mo pala, sa Bicol. Oo, at sakit.
At sakit na kung saan sa lugar mo pa talaga pumunta si BP Sara. Alam ko hindi basta-bastang punta lang yan ha. May ginawa dyan si BP Sara na talagang nakatulong sa mga kapwa natin Pilipino dyan sa Bicol. Dyan sa Daet, dyan sa Binson. Oh, ngayon supalpal ang hinayupak. Tuloy. At Legazpi City sa Albay si BP Sara para makipag-usap sa mga tao roon patungkol sa kanilang kalagayan. Dagdag pa ng tanggapan ng Vice Presidente, madali naman itong mapatutunayan sa pamamagitan ng mga social media post ng mga residenteng kanyang nakausap. Kinukundina ng OBP ang pagkakalat ng maling impormasyon para sa pansariling interes. Yun! Ayan o. The OBP comment fake news and media release for clickbait and profit. Gago! Profit. Tangin na kasi itong mga tansu vlogger na to eh. Triple kung makapag-clickbait eh. Tapos naniwala naman yung mga hinayu, yung mga hinayupak. Ngayon basag na naman sila. Supalpal na naman kayo. Sakit. So hurt. Lahat, hindi, natatawa ako kasi nga, sabi ko, bakit ganun? Kung ano yung nakikita kong katangahan ng mga vlogger na anti-Duterte, ganun din yung nakikita ko sa mga anti-Duterte sa gobyerno. Parang iisa lang sila ng direksyon. Ay, naku po. Kawawa naman. Sa lugar ko pa pala siya pumunta. Kinausap yung mga yung mga residente ko, yung mga kababayan ko, kung saan nasasakupan ko. Tapos binanatan ko siya na bumaba lang ng pwesto. Gago! Ang sakit nun, no? Oo. Biruin mo binalahura mo kung ano-anong kasiraan ang pinagsasabi mo, tapos sa lugar mo pala pumunta para kamustahin yung mga kababayan mo. So sa madaling salita, sino yung gumagawa or sino yung hindi gumagawa ng kanilang trabaho? Kasi ito lang kung papipiliin ako sa ginawa ni BP Sara na pumunta siya sa iba't ibang lugar or iba't ibang barangay or lugar dito sa Pilipinas, mas maganda ho yun. At least harap-harapan niya pong nakikita ang problema ng taong bayan. Mas okay po yun. Kesa uubusin niya yung oras dyan sa confidential fund na yan, na yung OBP fund na yan, na puro na lang hadlang, palagi na lang siya hinahadlangan ng mga baby crocodile dyan, mga aso ni Tamba. Mas pipiliin ko tong ginawa ni BP Sarang to. Mas okay to. Alam nyo napakaganda ho sa isang vice president or anumang ng gobyerno na marinig nila ang hinanaing ng taong bayan in personal. English yun. Gago! Ng personal. Diba? Napakaganda ho nung ganun. Napakaayos po yung ganung mindset ng isang vice president. Kesa naman kayo na inuubos nyo yung oras, yung araw nyo para siraan ng mga Duterte, kesa gampanan nyo yung mga trabaho nyo sa inyong mga distrito. Anak ng teting, mas pipiliin ko yung ginawa ni BP Sara, walang pangit dun. So ngayon, basag na naman kayo dito. Gago! Kawawa naman tong mga to. Oo, hindi pa lumilipas yung 24 hours, di ka na nasikatan. Sabi, sayang, minsan na lang ako sayang, sabi nung ni Baby Crocodile, sayang, minsan na lang ako ma-expose na sopalpalagad. Ay, naku po, wala na, finish na. May may nanalo na. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong maikokomento nyo sa katangahan sa katangahan ng mga buhaya sa ating gobyerno? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre,
Don't forget to like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel. Pakipindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At paki-join na lang po sa ating join button dyan. Alam nyo ito, sa totoo lang, madugtungan ko lang, no? Kayo ba, mga banateros, mga kabiyaya, anong mas pipiliin nyo na mas gampanan ng isang vice president yung walang kakwenta-kwentang patawag sa kanya sa house hearing, no? Na paulit-ulit lang yung katanungan at paulit-ulit lang yung mga sinasagot din at paulit-ulit lang yung mga nangyayari. Samantalang napakaganda, or ano pipiliin nyo? Mas pipiliin nyo po ba yung ganun na ginawa ni BP Sara na pumunta siya sa iba't ibang lugar ng Pilipinas para malaman niya ang hinanaing ng taong bayan? I-comment nyo lang po dyan sa baba. No? Alam nyo, ako para sa akin, napakaganda ho nung ginawa ni BP Sara na yan. At dito lumabas lang ho na hindi lang po mga buhaya ang mga nakaupo sa ating gobyerno, kundi mga chismoso din. Gago! Alam nyo kung bakit chismoso? Naniniwala sa fake news. Gago! Research din kasi pag may time. Pag nakita nyo agad sa na picture na nakaganon, nasa Hawaii, maniniwala naman agad kayo. So ibig sabihin, may karapatan na rin pala kami na paniwalaan yung kumakalat na video kay President Bongbong Marcos at kumakalat na mga ay nako ko.